So ayun mga tropa, another day, another adventure sa trabaho. Yan, salamat sa napakagandang panahon na tayo nakapagmotor. Dahil napakahirap mag-commute, sobra. Bago ang lahat, syempre intro muna tayo. Hee! At ito na nga, nasakto no, ang oras ko ngayong araw na to sa trabaho, sa lubong sa traffic. Pero yun nga, minsan lang din pumasok sa opisina dahil gawa nga ng may ganap sa aming kumpanya. No? Pero para sa mga kabady-body natin dyan na araw-araw na kakambal ang pagmamaneho, lalong-lalo na syempre sa mga nakamotor dyan, lagi-lagi po tayong mag-iingat. At syempre, hindi natin maiwasan dyan no, yung sobrang pagod or minsan puyat. No, wag na po nating subukan magmotor sa mga kabady-body ko dyan. Mag-commute na lang tayo dahil sigurado sa pagko-commute, makukumpleto natin yung tulog natin. No? At syempre, kung matutulog tayo sa biyahe, i-safety natin yung mga gamit natin. No? Nang hindi tayo malagay sa alanganin. Mahirap na. Habang binabaybay ko tong daanan na to, no, pakalayaan, napansin ko tong kuting na to na parang tatawid. Baka tumawid. Natuwa naman ako dun kay kuya at mukhang pinigilan niya yung kuting, pero yun nga, kailangan ko munang itabi si Muning. So, familiar naman ako sa lugar na to at pwedeng mag-park dito ng motor, no? Yan. So, tinabi muna natin. And isi-safety muna natin si Muning. Mahirap na at baka madagil dahil ito ay sadyang daanan ng mga sasakyan. At kung familiar kayo no sa BGC no or nagawin na kayo dito sa lugar na to, sigurado ako familiar kayo na pet friendly tong lugar na to at may non-government organization dito na nangangasiwa lalo sa mga pusa. Ang pangalan ng grupo ay Cats of BGC. So yon, kung may time kayo no, check nyo yung Facebook page nila. May mga cats for adoption sila. So tinabi ko muna dito sa maliit na park. At yung side ng kalye na yan, hanggang doon sa dulo nun, medyo safe yon kasi napakadalang ng sasakyan na dumadaan sa kalye yan. So, yun lang ang hiling ko, fully maging safe siya at makita niya ang Cats of BGC para makakain siya at makainom ng tubig. At syempre, paalala sa mga kagaya kong driver, no, lalo-lalo na po sa mga 4 wheels ang dala, bigyan po natin ng konsiderasyon yung mga stray animals. So, break for the animals po. Bukod sa iniingatan natin, syempre ang sarili natin sa pagmamaneho, ingatan din po natin yung mga stray animals and the kapwa nating driver no, sa kalye. Kapag tayo po ay bumibiyahe, lagi po natin isaisip ang disiplina, syempre sa pagmamaneho. Huwag po pauunahan ng nerbiyos. Alam kong hindi rin natin minsan maiwasan, pero yon, kailangan lagi tayong alisto sa pagmamaneho. And syempre, disiplina ng maigi, lalo na at hindi natin pagmamayari ang kalye. At mabalik tayo sa usapang trabaho. Diyos me, trabaho na naman. Kami magsabi dyan, kauuwi mo lang, trabaho na naman ang nasa isip mo. Bumibiyahe ka lang, kinukwentuhan mo lang kami, tapos trabaho na naman yung binabanggit mo. Ano ka ba? Pero yun, kidding aside, no, sa ating mga adult, alam ko napakahirap minsan no balansin yung quality life tsaka trabaho. Sobra ramdam ko yan. Yun, lalo dun sa may mga pamilya na no, kailangan lang talaga natin alamin yung oras ng trabaho at oras ng quality time. And syempre, huwag din natin kakalimutan ang me time. Yan.
Alam ko karamihan sa ating mga adult, napakakatiting na lang ang me time talaga. Kaya minsan naiintindihan ko kung bakit napakaiksi ng pasensya ng iba dyan. Pero yun nga no, kailangan nating aralin yung self-control lalo na po kapag nasa opisina tayo. Huwag po natin dadalhin ang ating mga personal na problema. Para yan no, sa paghihiwalay ng puti sa dikolor. Kailangan nating iwasan yan mga kapatid. Alam kong napakahirap pero kailangan nating gawin yan dahil tayo ay kailangan maghanap buhay. At kung tingin nyo talagang napaka-pressure ng buhay no, humahalo sa ating hanap buhay, kailangan natin yan syempre ng short break. Pwede naman natin yan no, sabihin sa ating mga boss, awo, baka pwede naman ako mag-break dyan 15 minutes, medyo bumibigat na, di ba? Pero wag naman yun syempre, laging 15 minutes, no? Sa 9 na oras ka nagtatrabaho, mga siguro 3 to 4 hours kang nag-break. Ay, nako, bad yan sa negosyo, kapatid. Ayun, pero ayun, kidding aside, no? Kailangan din natin talaga ng disiplina sa sarili natin. Alamin natin kung saan mapapagaan yung araw natin. Maraming dyan, no? Marami tayong magagawa dyan. Ako, minsan yan, coffee break, konting katahimikan, madalas music or nood ng reels. So wag lang talaga tayong malilibang at baka matapos ang ating trabaho, puro reels na lang ang pinapanood natin. Yari tayo kay Boss Amo. At kung gusto, may paraan. Yan ang sinasabi nila, 'di ba? So kailangan natin hanapan ng paraan para gumaan ang ating araw, no? Yung iba diyan, syempre, napakalaking halaga din talaga ng katahimikan. Lalabas yan ng building, yun, magyoyosi or maglalakad-lakad. Ako, gaya ko minsan yan. Gagawin ko lunch break ko, lalabas ako, kakain ako sa malayo. Yan, maglalakad ako ng malayo para pagbalik ko, gutom ako ulit. Pero yun, kidding aside, no? Ginagawa ko talaga siya, no? Kakain ako sa mga medyo malalapit na shop, no? 10 to 15 minutes na lakad. So, malaking tulong siya bukod sa nakapagmuni-muni ka. And yun, napababa mo na yung kinain mo pagbalik mo sa building. So, nakakatulong din talaga siya. Tapos, so, minsan, yun, ginagawa ko, lalabas ako kasi tapat ng building namin may park dun sa likod. So, mga 10 minutes na lakaran, ginagawa ko, magsa-sound trip ako, pula ako dun sa bench, lunchtime. So, yun, bibili ako minsan sa 7-Eleven or Family Mart ng mga light meals na pang vegetarian. So, yun, kakain, magbe-break, magmumuni-muni. Tapos, napakaganda sa BGC kasi yun nga, may mga community cats. Di ko masabing stray cats no? Pero yun, community cats. And syempre, may mga doon na resident din na naglalabas ng mga aso nila. So yun, nakakabawas yun sa akin, no? Sa stress or pagod sa trabaho. At usapang aso at pusa. Yan. Yung mga alaga ko sa bahay kapag ka nagtatrabaho ko, malaking halaga talaga, no, na may monitor sila sa kwarto nila. Hindi to yung monitor na screen, no? CCTV siya or kung tawagin natin baby monitor. So yan, naglagay ako ng ganyan sa kwarto nila para ma-monitor ko yung kalagayan nila, lalo kapag ka pumapasok ko sa trabaho. Yan ang malaking challenge para sa single podad na kagaya ko, no? Mahirap kasi silang ipagkatiwala sa ibang tao. And yun nga, bukod sa mahal din yung presyo ng helper, no, talagang tinatsaga ko na lang. Yun, full-time trabaho, full-time tatay pag uwi sa bahay. At syempre, shoutout sa nanay ko. Yun nga, nakakatulong talaga yung may mapag-iiwanan ka sa mga anak mo. Doon na yun nga, may edad na rin kasi yung nanay ko at hindi niya nakaya. Pero malaking tulong yon. Salamat sa iyo, mama, sa subaybay mo sa mga batang makukulit na may mga buntot kapag ako ay pumapasok sa trabaho. Hoy, sigurado tayo dyan, relate yung mga parents dyan, no? Doon na hindi mga bata yung inaalagaan ko, pero habang buhay mga bata yun. Kasi
hindi sila nakakaintindi ng salita natin, and kailangan mo din i-train ng maayos yung mga alaga nating aso at pusa para maging maayos ang kanilang behavior. O 'di ba? Parang pag-train din ng mga bata, no? Pagdisiplina sa mga bata. Yan! Papasok na ako sa lugar na kung saan may forever. Ortigas Extension. No? Shoutout sa mga dyan, no? Mga east side na tao, no? Yan, kabisado nyo tong lugar na to, no? Kung kayo po ay may jowa at gusto nyo magtagal, dito nyo dalin. May forever dito. Todo. At kung gusto nyo tumagal din ang inyong sahod, yan. Dalin nyo rin dito. At ingatan nyo lang, baka matastas ang inyong bulsa. Ingatan lang natin, syempre, ang ating mga pinaghirapan. Yan. Ang ating sweldo at ang ating mga gamit. Ako, ang hirap magpundar ngayon dahil sa hirap ng buhay. Alam naman natin yan. No? Ingatan na lang talaga natin. Pero talaga may forever dito. Siguradong sigurado. Sadyang napakaganda ng araw na to. Magaan ang traffic sa lugar na to. Ako, mukhang walang forever. Nice. At bago ako lumusob sa daanan nito, ako'y lubos na nagpapasalamat sa suporta at panonood sa aking channel. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. Ingat palagi. Peace!